Iba pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang pon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay atin pong ginuginita sina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakasalang ating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang ating mga panalangin at pagsusumamo ng ating mga puso. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina na nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, mapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Sion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa.
At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila kakailanganin na isipin o gugunitain at hindi rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansa ay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tihib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati ang mga binata't matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasa loob, ay mamumunga ng lubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila.
kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian at pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga, at inilalarawan ng nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong isang araw po ay narinig natin ang tungkol sa talinhaga ng mga hasik. Siguro marami sa inyo ang tila baga nagtatanong, bakit kaya si Jesus Nazareno madalas gumamit ng mga talinhaga o yung tinatawag nating mga parabola? Ginamit ba ito ni Jesus Nazareno upang pahirapan ang mga tao sa kanilang pag-iisip at sa kanilang pagkaunawa? Ang sagot, hindi. Si Jesus Nazareno ay gumamit ng mga talinhaga at mga parabola upang sa gayon ang mga tao mas lalong mag-isip. Ang mga nakikinig sa Kanya mas lalong magnilay at magbulay-bulay ng kanilang mga sarili at ng kanilang mga estado sa buhay. Sa ganito kasing paraan, kapag tayo ay nag-iisip at tayo ay nagninilay, mas lalo nating mapapalalim ang ating ugnayan sa Diyos at mas lalong tumitibay ang ating pagkakilala sa ating Diyos. Kaya nga ang ebanghelyo na ito yung karugtong noong ebanghelyo nung isang araw. Sa ebanghelyo natin ngayon, dito ibinigay ni Jesus Nazareno ang kahulugan tungkol sa talinhagang kaniyang sinabi at ibinigay sa tao. Sinasabi dito na ang mga binhing na hasik ay sumasagisag sa salita ng Diyos. Ang magsasaka o mga hasik ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos mismo. At ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawan sa iba't ibang klase ng puso na tumatanggap sa salita ng Diyos. Dahil nga iba't ibang klase ang mga pusong tumatanggap, nangangahulugang itong iba't ibang pagpapahalaga at iba't ibang pagtugon din ang ating ipinapamalas sa mga salitang ating napakinggan at ating nadinig. Kaya nga kung inyo ring mapapansin, ang bawat klase ng lupa, lahat sila
nakinig sa salita ng Diyos, napakinggan na ang mabuting balita, at iba't iba ang nangyari sa kanila. Ibig sabihin din ito, habang ang bawat isa sa atin ay nakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon ito ng maraming epekto sa ating buhay. Depende na rin sa kakayahan ng ating puso na tumanggap. Magbigay tayo ng halimbawa kung ano ang nangyari sa mga talinhaga. Una, ikinuwento ni Jesus Nazareno na may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Ang ibig sabihin po nito, may mga tao, may mga kapatid, at may mga kadiboto tayong napakinggan na ang salita ng Diyos. Subalit, dumating ang panunukso ng demonyo, ang panunukso ng masamang puwersa. Anong nangyari? Agad nagpatalo at agad nagpadaig. Napakinggan ang salita ng Diyos, ngunit agad nawala ng pananalig. Ikalawa, may mga binhing nalaglag sa kabatuhan. Ibig sabihin nito, nakinig din sila ng salita ng Diyos. Tumanggap pa ng may galak. Ngunit ang nakakalungkot, hindi naman tumimo at hindi naman lumago sa kanilang mga puso. Ganito yung nangyari. Nagsimba isang beses, natuwa, nagalak, bumalik nung makalawang linggo. Nung ikatlong linggo, humarap sa pagsubok, nawalang agad ang kaniyang pagtitiwala. Kaya nung ikaapat na linggo, tumiwalag na agad. Hindi na nagsimba at hindi na nagkita. Anong ibig sabihin nito? May mga kapatid tayo sa pananampalataya na nagsimba lang unang beses, nagdasal ikalawa, nagrosaryo, nagdovina, naglakad papaluhod dito sa altar, ngunit nakaramdam lang ng kaunting problema, nawala na agad ng gana at hindi na bumalik sa pananampalataya. Sa makatuwid, anong nangyari? Agad pinanghinaan ng loob sa kaunting hamon at pagsubok ng buhay. May ikatlo pa, ang mga binhing nahasik o nalaglag sa dawagan. Nakinig din sila ng salita ng Diyos. Ngunit nang magtagal na, nadaig na sila ng kanilang mga pansariling hangarin at alalahanin sa buhay. Nasilaw sila sa kayamanan. Kaya't anong nangyari? Hindi nahinog ang kanilang bunga. Sila po yung mga taong tinugon ang kanilang mga dasal, tinugon sa kanilang pagnunovina. Ang pangako, Panginoon, pagkalooban niyo lang po ako ng trabaho, pagkalooban niyo lang po ako ng negosyo, linggo-linggo, kada Biyernes po, magdadasal ako dito sa loob ng Quiapo Church. Pero, nung natanggap na yung hinihiling nila, hindi na nagpakita. Natuwa na doon sa negosyo at hanap buhay. Lumalaki kasi. Naku, Panginoon, busy na po ako. Pinalalaki ko po ang negosyong inyong binigay. Kaya't anong nangyari? Kinahulihan. Nagkaroon ng kaunting kabuhayan, ngunit sa imbis sa pananampalataya kumapit, ang pinanghawakan na niya ang mga luho at yaman sa buhay. Anong ibig sabihin? Pinasaya na siya ng kaunting kinang ng ginto at karangyaan, ng ari-arian at ng makamundong tagumpay, hanggang nakalimutan niyang magpasalamat
at manalig sa Panginoon. At may ikaapat pa, ito yung maganda ang nangyari. May mga binhing nahasik o nalaglag sa matabang lupa. Kung mapapansin ninyo, lahat ng binhi, di ba sinabi ko kanina, nahulog. At pag sinabing nahulog, napakinggan niya na ang mabuting balita ng Diyos. Sa lahat ng binhi, ito lamang yung bukod tanging namunga ng masagana. Nakinig din siya sa salita ng Diyos. Subalit tingnan nyo kung anong ginawa niya. Yung salita ng Diyos, iningatan niyang mabuti sa kaniyang puso't isipan. Pinahalagahan niya ang mga salita at aral na naririnig niya kada siya nagnunovina at kada nagsisimba dito sa tahanan ni Jesus Nazareno. Sila yung mga kapatid nating may malinis na hangarin. Hindi sumusuko, bagyuhin man, lindulin man, o ano-ano mang unos o trahedya ang dumating sa kanilang buhay. Nagtiyaga sila at nagsakripisyo sa kanilang pananampalataya at nanatiling tapat hanggang wakas. Kaya sila lamang ang tunay na namunga. At ang bunga nila, hindi lang dito sa lupa, kung hindi maging sa kabilang buhay. Inaani nila ngayon ang kaharian at paghahari ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, ang magandang katanungan ngayon, paano ninyo ngayon pinakikinggan ang mga salita ng Diyos na inyong nadidinig? Alalahanin po natin, tayong lahat, ang bawat isa, itinanim at inihasik sa iba't ibang paraan upang tayo'y magbunga sa iba't ibang pagkakataon. Pinahahalagahan po ba natin ang mga binhing nahasik na sa ating mga puso? O baka naman sa maraming pagkakataon, nagiging pabaya tayo at mabilis tayong sumuko sa mga hamon ng buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayon din po ay ginugunita natin si San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria, ang lolo't lola ni Jesus Nazareno. Pahalagahan din natin ang mga lolo't lola natin sa ating buhay dahil naging daluyan sila ng mga biyaya. Kung wala tayong lolo't lola, wala rin tayo ngayon. Naging mapagmahal sila sa atin at inaruga tayo bilang tunay din nilang mga anak. Kaya't ang panawagan sa mga sandaling ito, magbunga nawa sa ating puso ang mismong salita ng Diyos. Kamakailan lamang, di po ba't naranasan natin ang walang patid na pag-ulan, ang super typhoon na si Karina, na nagdulot sa atin ng matinding baha at pagkasira ng iba't ibang arian. Ang iba sa atin hanggang ngayon nakakaranas pa ng baha sa ibang lugar. Marami sa atin ang naapektuhan. Marami sa atin nawala ng kabuhayan, nawala ng paninda. Yung iba nga sa atin nabawian pa ng buhay. Kaya ang paanyaya, huwag agad tayong sumuko sa mga ganitong pagsubok ng buhay. Tulad ng binhing inihasik sa matabang lupa, ang mga ugat nito nakakapit sa salita ng Diyos. Ngayong tayo ay hinahamon ng panahon, kumapit tayo
sa salita ng Diyos. Kumapit tayo kay Jesus Nazareno. Huwag na huwag tayong mag-aalinlangan sa mga sandaling ang akala po natin wala tayong magagawa bilang mga tao. Lagi nating tatandaan, wala man tayong magawa, ang Diyos parati at may kakayahang gumawa. Si Jesus Nazareno, laging may magagawa. Si Jesus Nazareno, kayang gumawa ng mga himamala at kababalaghan. Si Jesus Nazareno, kaya tayong iahon sa ating pagkakalubog sa tubig at sa lupa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni na San Joaquin at Santa Ana, magtiwala po tayo sa Panginoon na nakakaalam ng mga pangangailangan ng ating pamilya at ng pamayanan ng ating simbahan. Kaya't sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga mag-aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga saling lahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo. Ama ng mga saling lahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo, naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama ng mga saling lahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng mga saling lahi, maging mapagpala ka sa amin. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito, ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapamilya at kamag-anak nating may matinding sakit at karamdaman, at gayon din ang mga pamilya na sa kasalukuyan ay nagugutom at walang makain. Naway ingatan, pagpalain, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama ng mga saling lahi, maging mapagpala kami sa amin. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan. Pagbuklorin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan,
ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kaniyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Salamat po sa inyo, mahal na pong Jesus Nazareno. Ang halimbawa ko ninyo, ang siyang gabay sa buhay ko. Tigib man ang pasakit at pagsubok may walang patid, kasama mo sa yapak mo, lahat ng ito'y maitatawid. Ang langit ay abot kamay, mahal na pong Jesus Nazareno. Katulad po ang pag-ibig ng siyang daan sa buhay ko. Mahirap mang magpatawad, ialay ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang minamahal, sa kapwa ko'y larawan mo.
kapayapa at pagkakaisa. Mahal na pong Jesus Nazareno, dalangin ng bayan mo, may hidwaan nagtatalo. Sa krus mo ay pinako rin ang salang sugat ng mundo. Pag-ibig mo'y nagbubuklod, sa misa mo'y nagsasalo. Mayroong mandog ka sa amin, mahal na pong Jesus Nazareno. Kaniyang loob, kaniyang dugo, ang nais mo'y tularan ko. Walang maliw na pag-ibig, salita mo sa buhay niya'y sambit. Habang Maria, inang mahal, sa mong dugo'y pinagkamit. Salamat po, 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 salamat po. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo, bunga ng sakramento. Hinihiling naming kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay pabanalin mo sa Espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa ngalan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na mga online viewers, sa inyong tuloy-tuloy na pagtulong dito na ipinadadaan
sa simbahan ng Quiapo Church, sa mga nagbigay ng tulong pinansyal, sa mga nagbigay para sa ayuda, sa mga kapatid natin itong mga nagdaang mga kalamidad at trahedya tulad ng mga baha. Maraming salamat po. Kaya patuloy po ang panawagan ng simbahan ng Quiapo na patuloy po kayong magbigay ng tulong at donasyon dahil makakaasa kayo na ang inyong mga itinulong ay maiaabot natin sa ating mga kapatid at kadiboto na masigit na nangangailangan at may masigit na pangangailangan. Kaya patuloy ang aming panawagan sa mga pang-ayuda tulad ng mga delata, mga canned goods, mga noodles, mga bigas, ay amin pong itong tatanggapin ng buong puso. Sa katunayan nga po, noong nagdaang kasagsagan ng bagyo, umaga pa lamang ay marami nang sumilong dito sa simbahan ng Quiapo. Umaga pa lang ng Miyerkules, nagpapakain na tayo sa kanila. Dahil nga ang tahanan ni Jesus Nazareno, ang kaniyang dambana ay tahanan ng bawat Pilipino. Kaya naman ang mga kapatid nating mga na-stranded, ang mga kapatid nating nasa lansangan, naging kublihan at naging silungan dito mismo sa loob ng Quiapo Church. At para rin po sa kaalaman ng lahat, tayo po ay nagbigay tulong na sa Caritas Manila sa nagkakahalagang 1 milyong piso. Ito yung unang tulong na ibinigay ng Quiapo Church para po tuloy-tuloy pa rin at mas marami tayong maabot. At ang halagang ito ay halaga na inyong tinutulong every first Friday of the month. Dito napupunta yung ating disaster relief. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtuloy ninyong pagtulong. Palakpakan po natin ang bawat isa. At naway ang mahal na poong Jesus Nazareno po ang magbigay at magbalik sa inyo ng mga biyayang siksik-liglig at umaapaw. Sa ating ebanghelyo, pinapaalalahanan tayo ni Jesus Nazareno na tulad ng mga binhing inihasik sa matabang lupa, mamunga din ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong magpapatalo sa kaunting pagsubok at suliranin ng buhay. Lagi nating tatandaan, kung ang mga tao walang magagawa, ang Diyos parating may magagawa. Si Jesus Nazareno parating may magagawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinihinto
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linulwalhati ka namin.